Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hindi biro ang maging isang magulang. Malaki ang responsibilidad na dapat mong dalhin. Mas magiging mahirap pa ito kung wala kang katuwang upang buhayin at palakihin ang iyong mga anak. Karamihan sa mga magulang ginagawa ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Ngunit masasabi mo bang mali ang isang magulang kung ang paraan na ginagawa niya ay mali sa mata ng napakaraming tao? Isa ka ba sa manghuhusga sa pamamaraan niyang ito? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na lahat ay gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Handa siyang lunukin ang kanyang kahihiyan at reputasyon para lamang may kitain na pera at ipakain sa mga anak niya. Ganyan ang nanay ko, Papa Dudut. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Christina. Ngayon ay 33 years old na at nagtatrabaho ako bilang isang waitress sa restaurant. May isang anak na ako pero wala akong asawa. Sa ngayon ay katulong ko ang aking mama na si Luz Viminda sa pagbuhay sa aking anak. Bago po dumating sa buhay ko ang anak ko, ay marami muna kaming pinagdaanan na mag-ina. Bata pa lamang ako, si mama na ang kasama ko. Nagtataka ako dati kasi yung mga kalaro at kaklase ko ay merong tatay. Habang ako ay wala, grade 4 ako noong sinabi ni mama sa akin na iniwanan siya ng tatay ko nang mabuntis siya. Wala na raw siyang balita rito kung nasaan na ba ito. Kaya huwag ko na raw pangarapin na magkaroon ako ng tatay. Mahirap kami, Papa Dudut. Barong-barong ang bahay namin ni Mama. Gawa iyon sa pinagtagpi-tagping plywood, yero at tarpaulin ng mga tumakbong kandidato. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig mula sa bubong namin. At akala ko dati kapag mag-isa kang anak ay mayaman kayo. Pero hindi pala. Kasi kami ay mahirap. Ganon pa man ay sinikap ni Mama na magtrabaho para hindi ako magutom at mapag-aral niya ako. Sa gabi hanggang madaling araw ang trabaho ng nanay ko dati. Sabi niya sa akin ay nagtatrabaho siya sa isang bar at cashier siya doon. Pagkatapos naming maghapunan ay aalis na siya. Tapos ay umaga na ang balik niya. Minsan naabutan pa niya ako sa umaga pero mas madalas na hindi na. Kasi nasa school na ako. Tuwing papasok sa trabaho si Mama ay iniiwan niya ako sa kapitbahay namin at kaibigan ni Mama na si Ate Sioni. Sa kanila ako nakikitulog. Tapos kapag umaga na ay babalik na ako sa bahay para mag-almusal at mag-asikaso ng sarili ko para pumasok sa eskwelahan. Hindi ko na-experience yung si Mama mismo ang mag-aasikaso sa akin kapag papasok na ako. Maaga akong natuto sa mga ganong klase ng bagay. Papa Dudut, madalas sabihin sa akin ni Mama na dapat ay tapusin ko ang aking pag-aaral para hindi ako matulad sa kanya. Hindi niya raw hinihiling na gumaling ako sa eskwelahan kung hindi ko naman kaya. Basta ang importante raw ay makatapos ako. Ang iniisip ko dati ay ang pagiging mahirap ang tinutukoy ni Mama na ayaw niyang magaya ko sa kanya. Pero ibang bagay pala ang tinutukoy niya, Papa Dudut. Grade 5 ako nang malaman ko ang totoong trabaho ng nanay ko. Nasa school ako noon. Isa-isa kaming tinanong ng teacher namin kung ano ang trabaho ng aming mga magulang. Sinabi ko na isang cashier ang nanay ko. May isang kaklase ko ang pabirong nagsabi, prosti daw ang nanay ko. Tapos nagtawanan silang lahat. Sinaway naman sila ng teacher namin. Doon na nagsimula ang pambubuli sa akin sa eskwelahan. Tinutokso nila ako na prosti daw ang nanay ko. May isang insidente na hindi na ako nakapagpigil. At binigwasan ko ng suntok sa mukha ang isang kaklase ko na lalaki. Kasi habang naglalakad ako papunta sa classroom, ay panay ang tukso niya sa akin tungkol sa nanay ko. Hindi siya nakaganti sa akin. Pero sinabi niya na ang nanay niya ang nagsabi sa kanya na nakikita raw nito ang mama ko na may kasamang iba't ibang lalaki. Hindi ko na alam kung totoo hindi ba ang sinabi niya, Papa Dudut. Pero syempre mas naniniwala pa rin ako sa sinasabi ni Mama sa akin na isa siyang cashier
Pinanindigan ko sa nanukso sa akin na hindi prosti si mama dahil sa nangyari ay pinatawag sa school si mama. Nagsumbong kasi yung binuli sa akin na sinunto ko siya. Dumugo kasi ang bunganga niya dahil sa sunto ko. Pinagsabihan ako sa school na mali ang manakit. Nangatwiran ako. Noong tinutukso ako na ang nanay ko ay prosti na hindi naman totoo. Kaya nanuntok ako. Humingi na lamang kami ng sorry sa kaklase ko at sa nanay niya na kasama niya. At nag-promise ako na hindi ko na iyon uulitin. Sa loob ko ay alam ko na wala akong kasalanan. Kung hindi naman ako tinukso, ay hindi ko siya susuntukin. Hindi ako ang klase ng tao na bigla na lang mananakit nang walang kadahilanan. Pag-uwi sa bahay ay doon na inamin ni mama sa akin ang katotohanan. Sa susunod ay huwag kang nananakit ng kamila kahit na anong sabihin sa'yo. Ay ipasok mo sa isa mong tenga at ilabas mo sa kabila, sabi pa ni mama. Kung hindi pa niya ako tinukso, hindi ko po siya susuntukin. Saka hindi naman totoo ang sinasabi niya. Paulit-ulit siya at napikon ako. Pangangatwiran ko. Totoo ang sinabi ng kaklase mo. Hindi ako cashier. Kaya kapag may nanukso ulit sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Seryosong sabi pa ni mama. Hinintay ko na bawiin ni mama ang sinabi niya at sabihin niyang nagbibiro lamang siya pero hindi niya iyon ginawa. Sinabi niya na mas maganda kung habang bata ako ay alam ko na ang katotohanan. Dahil alam niya na kapag lumaki na ako ay malalaman ko rin ang totoo niyang trabaho. Hindi raw siya isang cashier. Oo, nagtatrabaho siya sa isang bar. Pero bilang isang bayaring babae, hindi ako makapaniwala sa aking nalaman mula kay mama, Papa Dudut. Ang pagkakaalam ko kasi sa mga babaeng may ganong trabaho ay makasalanan at pinandidirihan ng marami. Matapos kong malaman ang totoong trabaho ni mama ay nagsimula na akong ikahiya. Patuloy pa rin ang panunukso sa akin sa school na anak ako ng prosti. Pero dahil sa alam kong totoo na ang sinasabi nila, ay tumatahimik na lamang ako at hinahayaan ko na lamang sila. Tiniis ko ang lahat, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay pinandidirihan na rin ako ng mga tao, Papa Dudut. Halos hindi na rin ako lumalabas ng bahay. Kasi iniisip ko na matagal nang alam sa lugar namin kung ano ang trabaho ng nanay ko. At pinag-uusapan nila kami. Hanggang sa mag-high school ay naging loner ako, Papa Dudut. Hindi po ako nagkaroon ng kaibigan. Nabawasan naman ang pambubuli sa akin. Pero hindi nawala yung pakiramdam ko na pinandidirihan ako ng tao. Kapag may meeting ang mga magulang, ay si Ate Sioni ang pinapapunta ko. Kaklase ko kasi yung isa niyang anak. Third year high school ako noon nang may nanligaw sa akin. Aaminin ko na sabik ako sa pagmamahal ng isang lalaki. Kasi hindi ko yon naranasan. Hindi ko kasi na-experience sa magkaroon ng tatay. Kahit na hindi ko talaga gustong iyong nanligaw sa akin, ay sinagot ko siya. Kasi gusto kong maramdaman kung paano ba ang mahalin ng isang lalaki. Nalaman ni mama ang pagkakaroon ko ng boyfriend. Hindi naman niya ako pinagalitan. Nagpaalala lamang siya sa akin na huwag muna akong magpapabuntis. Kasi nag-aaral pa ako. Tapusin ko raw muna ang pag-aaral ko. Hindi naman ako makakapag-college, hindi ba? Turang ko kay mama. Sino may sabi sa'yo? Kaya nga ako nagtatrabaho para sa'yo, para makapagkolehiyo ka, sabi ni mama. Ilang lalaki ba ang sisipingan ninyo para makatapos ako ng college, ma? Tanong ko. Christina, hindi ko gusto yan lumalabas sa bibig mo, ha? Sa tingin mo ba ay gusto ko na nagpapagamit sa iba't ibang lalaki? Ang naluluhang tugon naman ni mama. Ma, hindi ka ba talaga pwedeng maghanap ng ibang trabaho? Yung marangal naman at pwede kong ipagmalaki. Turan ko. Kahit elementary hindi ko natapos. Sa tingin mo ay may tatanggap sa akin sa mga trabahong marangal ngayon. Isa pa, ito lang ang alam kong trabaho noon pa. Hindi ko rin sinabi na ipagmalaki mo ako. Ang gusto ko ay magawa ko ang responsibilidad ko sa iyo bilang nanay mo. Maiintindihan mo rin ako kapag naging nanay ka na
Paliwanag pa ni Mama. Hindi ko pa naintindihan ang side ni Mama dati, Papa Dudut. Siya pa rin ang sinisisi ko kung bakit ako nabubuli noon at kung bakit hindi ako nagkaroon ng kaibigan. Pakiramdam ko kasi iniiwasan ako ng lahat, Papa Dudut. Balik tayo sa naging boyfriend ko. Itatago ko siya sa pangalan na Benedict. Okay naman si Benedict noong una. Napapakilig niya ako at madalas ay magkasama kami sa school kapag wala kaming klase. Isang umaga sinabihan ako ni Benedict na gusto niya akong masolo. Nasa school kami noon. Ang gusto niya ay mag-cutting kami at pumunta sa bahay nila. Wala raw tao sa bahay nila, kaya pwede kaming tumambay doon. Ayoko noong una. Pero pinilit ako ni Benedict. Sabi pa niya ay chance na raw namin iyon para makapag-bonding ng walang ibang tao. Dahil sa pressure ay pumayag ako. Tumakas kami ni Benedict sa school at dumaan kami sa likod ng eskwelahan. May isang puno kasi na malapit sa pader at iyon ang una naming inakyat para makarating kami sa itaas ng pader. At saka kami tumalon papalabas. Pumunta kami ni Benedict sa bahay nila at totoo nga na walang tao roon. Nang yayain ako ni Benedict sa kwarto ay kinabahan ako. May idea na ako sa pwedeng mangyari. Pero sabi ni Benedict, matutulog lamang kami. Sa takot ko na baka magalit siya sa akin, ay sumama na ako sa kanya sa kwarto. May part ng utak ko na nagsasabi na umalis na ako. Pero hindi ko alam kung bakit nagstay pa rin ako. Habang magkatabi kami ni Benedict sa kama, ay naging mapusok siya. Hinalikan niya ako sa labi at tinaas niya ang blouse ko. Benedict, ayoko. Tutol ko. Bibilisan ko lang, promise. Ang sabi pa ni Benedict. Ayoko, sabi sa'yo. Bata pa tayo. Hindi pa natin dapat ginagawa ito. Patuloy kong pagtutol. Natatakot ka ba na baka mabuntis ka? Ako na bahala. May alam akong paraan. Pilit pa ni Benedict. Hindi ka ba marunong makaintindi? Ayoko nga. Aalis na lang ako. Turan ko. Kung makaayaw ka naman, parang hindi ko naman alam kung anong trabaho ng nanay mo. Singhal pa ni Benedict. Natigilan ako. At doon ko na-realize kung gaano kababa ang tingin ni Benedict sa akin. Ang nasa isip niya pala ay madali akong makuha. Porket anak ako ng isang prostitute. Nagalit ako kay Benedict. Nakipag-break ako sa kanya. At umalis na ako sa bahay nila. Iyak ako ng iyak habang naglalakad ako pauwi ng bahay at namumugto ang mga mata ko. Pagdating ko sa amin at nakita iyon ng nanay ko. Nag-alala niyang tinanong kung bakit ako umiiyak. Pero hindi ko siya sinagot. Napakasama ng loob ko kay Mama. Siguro kung iba ang trabaho niya, ay hindi ko mararanasan ang ganon, Papa Dudut. Akala ko sa pakikipaghiwalay ko kay Benedict ay tapos na ang problema ko sa kanya. Pero hindi pa pala. Ipinagkalat ni Benedict sa mga kaibigan niya na may nangyari sa amin. Kahit wala naman. Kumalat ang kwentong iyon sa eskwelahan at mas lalo akong pinandirihan ng lahat. Nadagdagan pa ang hindi totoong kwento na binayaran daw ako ni Benedict kapalit ng pagsiping ko. Ang tingin nila tuloy sa akin ay kagaya ako ng nanay ko na nagpapabayad. Hindi ko na sinubukang ipagtanggol ang sarili ko. Hinayaan ko na lamang ang mga tao na isipin ang gusto nilang isipin tungkol sa akin. Kahit ano naman kasi ang sabihin ko at itanggi ko. Na hindi totoo ang sinabi ni Benedict ay hindi pa rin sila maniniwala sa akin. Ang tingin nila sa akin ay bayaran at hindi ko na iyon mababago. Sinabi ko sa sarili ko na alam ko ang totoo at iyon ang importante. Magsasayang lang ako ng laway. Kung ipapaliwanag ko pa ang sarili ko, 4th year high school na ako, ay ganun pa rin ang trabaho ng nanay ko. Naisipan ko na magtrabaho. Kaya nag-apply ako sa isang karinderya. Ako yung nagbibigay ng mga order ng mga kumakain. Ginawa ko yon tuwing Sabado at Linggo. Gusto ko kasing gamitin ang weekend sa pagkita ng pera. Hindi man malaki ang kita ko roon, ayos lang. At least nagkakaroon ako ng pera na pinaghirapan ko.
Tutol si mama sa pagtatrabaho ko tuwing weekend. Papa Dudut, ang sabi niya. Kaya nga siya nagtatrabaho ay para hindi ko na kailangang magtrabaho habang nag-aaral ako. Hindi ko gusto na nagtatrabaho ka sa karinderya, Christina. Mataas ang pangarap ko para sa'yo, ang sabi ni mama sa akin. Mas okay lang sa karinderya ako magtrabaho kaysa sa bar, ang sabi ko. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na ginagawa ko ang lahat, di ba? Kasi ayokong matulad ka sa akin, ang sabi pa ni mama. Hindi ko naman talaga pinangarap na maging kagaya mo. Hinding-hindi ako magiging isang katulad mo. Walang galang kong sabi kay mama. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita kong umiiyak si mama nang dahil sa akin. Hindi siya nakapagsalita dahil sa sinabi ko. Aminado ako na nasasaktan siya sa sinasabi ko. Pero hindi ako nag-guilty sa nagawa ko. Papa Dudut, matigas pa ang puso ko ng time na yon. Sarili ko lang ang iniisip ko. Sa pagtatrabaho ko sa karinderya ay nakilala ko si Dante. Truck driver siya. At doon siya kumakain sa karinderya kung saan ako nagtatrabaho. Nasa 30s na siya noon at napapansin ko na palagi siyang nakangiti sa akin at tinatanong pa niya kung ano ang pangalan ko. Dahil sinabihan ako ng may-ari na maging mabait sa mga kumakain, ay sinabi ko ang pangalan ko kay Dante. Ramdam ko na may gusto si Dante sa akin, pero dahil alam ko na mas matanda siya sa akin, ay hindi ko siya pinapansin. Pero dahil sa palagi akong binibiro ni Dante, ay nahulog na ako sa kanya. Papa Dudut. Umaaliwalas ang araw ko kapag nakikita ko siya at nakakausap kahit sandali lang. Dumating sa point na nanligaw na si Dante sa akin. Kapag nagpupunta siya sa karinderya para kumain, ay may dala siyang chocolate sa akin. Kung minsan ay bulaklak. Sa paglipas nga ng mga araw, ay hindi ko na napapansin ang malaking agwat ng edad namin. 15 years old pa lamang ako ng time na yon, Papa Dudut. Kahit gusto ko na si Dante, ay pinigilan ko ang sarili ko na sagutin siya. Dahil alam ko na mapapagalitan ako ng nanay ko. Kaya lang ay mas nanaig pa rin sa huli ang sigaw ng puso ko. At sinagot ko na si Dante. Okay lang naman sa kanya na lihim ang relasyon namin. Natatakot din siya na madimanda kapag may nakaalam na nakikipagrelasyon siya sa isang minor de edad na kagaya ko. Tumagal ng 2 taon ang relasyon namin ni Dante nang walang nakakaalam. Hindi na rin ako nakapag-college kasi hindi talaga kaya ng nanay ko. Nagtatrabaho ako noon bilang isang service crew sa isang fast food restaurant. Palihim kaming nagkikita ni Dante at may ilang beses nang may nangyari sa amin. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Nabuntis ako ni Dante. Napansin ko kasi na hindi ako nagkaroon ng menstruation ng 1 buwan. Ganon din sa sumunod na buwan. Kaya bumili na ako ng pregnancy test para malaman ko kung buntis ba ako o hindi. At positive nga ang naging resulta. Si Dante ang una kong pinagsabihan, kahit medyo natakot pa ako nung una. Buntis ka? Bakit hindi ka nag-ingat? May inis na tanong ni Dante. Bakit ako lang ang sinisisi mo? 2 tayong gumawa nito. Bakit parang kasalanan ko pa? Ang naiiyak kong turan. Sa bagay, pasensya ka na. Nagulat lang kasi ako. Pero wala dapat makaalam na buntis ka ha. Wala ka pang 18 at baka makulong ako. Ipalaglag mo ang bata. Ang sabi pa ni Dante. Nagulat ako sa sinabi ni Dante. Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ang pagpatay sa anak namin ang maiisip niyang solusyon. Maghahanap daw siya ng gagawa para i-abort ang baby namin. Kung ako ang tatanungin, ayokong ipalaglag ang baby. Gusto ko siyang buhayin. Pero dahil sa sunod-sunuran ako kay Dante, ay pumayag ako sa kanya. Noong una, mabilis na nakahanap si Dante ng abortionista. Pumunta kami roon. Pero nang nandun na kami, ay nakaramdam ako ng takot. Nakita ko kasi yung mga gagamitin sa akin at naisip ko na baka mamatay ako. Dante, ayoko nang ituloy.
Uuwi na ako sa amin, natatakot, kung sabi. Ngayon ka pa atras kung kailan nandito na tayo, ang sabi pa ni Dante. Natatakot ako sa kasalanan sa Diyos ito. Hindi ba? Ang sabi ko. Mas matakot ka kapag nakulong ako. Makisama ka na lang, Christina. Kapag hindi mo pinalaglag ang batang yan, hinihiwalayan kita. Pananakot pa niya sa akin. Hiwalayan mo. Ayoko maging mamamatay tao. Ako na ang gusto mong mawala. Matapang kong sabi kay Dante. At iniwan ko na siya. Masakit para sa akin na nakipaghiwalay sa akin si Dante. Pero ayoko ring gawin ang gusto niya. Kaya mas mabuti pa nga ang ganon. Papa Dudut. Nag-decide na rin ako na sabihin kay mama na buntis ako. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko ng panahon na yon. Nang umuwi na ako sa bahay, ay sinabi ko kay mama ang tungkol sa pagbubuntis ko. Nasaan ang ama? Galit na tanong ni mama. Wala na kami. Gusto niya na ipalaglag ko ang bata. Nakipaghiwalay siya nang hindi ako pumayag. Sagot ko. Galit na galit si mama sa akin. Sinabunutan at sinampal niya ako ng paulit-ulit. Hindi raw siya nagkulang ng paalala sa akin. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Magagaya raw ako sa kanya na pinalaki ang anak ng walang ama. Inasahan ko na susuportahan ako ni mama. Pero kabaligtaran ang nangyari. Nagalit at sinaktan pa niya ako. Sobra kong nagalit sa kanya. At dinamdam ko ng sobrang ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Kaya isang desisyon ang naisip ko. At iyon ay ang lumayas na lamang sa bahay ang lakas ng loob ko. Kasi feeling ko ay kaya kong mabuhay nang wala si mama sa tabi ko. Nakaya nga niya akong palakihin nang siya lamang. Kaya alam ko na kaya ko ring gawin yon. Ang ipinangako ko lang sa sarili ko noon ay hinding-hindi ako magiging kagaya ni mama na isang prosti. Tinawagan ko si Dante para sana humingi ng tulong sa kanya. Naisip ko na baka maawa siya sa akin at panagutan pa rin niya ako at ang anak niya sa akin. Dante, tulungan mo ako. Magbalikan na tayo. Aalis ako rito sa amin. Ayoko na rito. Umiiyak kong pakiusap kay Dante. Hindi bang sabi ko sa'yo kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, ay wala na tayo? Bakit tinatawagan mo pa ako? Inis na sagot niya. Dante naman, maawa ka naman sa akin at sa anak mo. Sasama na lang ako sa'yo. Wala akong ibang mapupuntahan. Patuloy kong pakiusap. Sa huli, pumayag si Dante at nagkabalikan kami. Siguro naisip niya rin na mali na patayin namin ang aming anak. Ang sabi ni Dante kung gusto ko ay doon muna ako sa bahay ng pamilya niya. Pero maliit lang daw ang bahay nila. Kaya kailangan kong magtiis. Wala na akong choice kaya pumayag ako. Isa pa ang nasa isip ko ng time na iyon ay ang makaalis na sa poder ng nanay ko. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya kong mabuhay kahit na wala siya sa tabi ko. Nagtagumpay ako sa pag-alis sa bahay nang hindi nalalaman ni mama. Nagkita kami ni Dante at napansin ko na kahit nagkabalikan kami ay inis pa rin siya sa akin. Nasabi na raw niya sa pamilya niya na nakabuntis siya. At alam na rin na doon muna ako titira sa kanila. Natakot ako kasi hindi ko alam ang ugali ng pamilya ni Dante. Pero kailangan kong gawin ang lahat para makisama. Kasi kung hindi ay wala akong mapupuntahan. Nang ipakilala ako ni Dante sa pamilya niya, ay naramdaman kong hindi ako gusto ng nanay niya na si Alicia. Hindi man lang niya ako binati at hindi niya tinanggap ang pagmano ko sa kanya. Araw-araw ay pinaparamdam ni Alicia sa akin na hindi ako welcome sa bahay nila. Kaya ilang na ilang ako sa pagkilos ko sa bahay nila. Madalas ay wala si Dante sa bahay nila dahil sa trabaho nito. Kapag wala si Dante ay wala akong makausap. Kaya natuto ako makipagkaibigan sa mga kapitbahay. Kapag naiinip ako ay nagpupunta ako sa kanila at doon ako tumatambay. Wala akong kaalam-alam na minamasama pala ni Alicia ang ginagawa ko na yon. Papa Dudut. Hoy Christina, nangapit bahay ka na naman. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo
Na kapag nasa ibang bahay ka ay dapat tumutulong ka sa mga gawain? Mataray na sabi ni Alicia. Tita, kakatapos ko lang pong maglaba kanina bago ako nagpunta sa kapitbahay. Ang sabi ko. Bakit? Yun lang ba ang pwedeng gawin dito sa bahay? Napakarami pa. Turan pa ni Alicia. Hindi po kasi ako masyadong nagpapagod kasi buntis po ako. Magalang nakatwiran ko. Ang arte mo. Noong buntis nga ako, nag-iigib pa ako ng tubig. May nangyari ba sa akin? Ang sabi ni Alicia. Halos araw-araw ay nakakatikim ako ng pagtataray ni Alicia, Papa Dudut. Dumating ako sa point na gusto ko nang umalis sa bahay nila. Pero wala akong lakas ng loob na gawin iyon. Wala akong ibang mapupuntahan at ayoko namang bumalik kay mama dahil hanggang sa sandaling iyon ay galit pa rin ako sa kanya dahil sa pagsigaw at pananakit niya sa akin. Hindi ko rin alam kung hinahanap ba ako ni mama. Naisip ko na baka nga masaya pa siya na naglayas ako. Kasi sarili na lamang niya ang iisipin niya. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumagot kay Alicia. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ako ang dapat na magpakumbaba. Kasi nakikitira lamang ako doon. Sinabi ko kay Dante na baka pwedeng bumukod kami. Pero ang sabi niya ay wala siyang pera. Para kumuha kami ng apartment o kahit murang paupahan. Nag-iipon nga raw siya para sa panganganak ko. Sinisisi niya ako. At kung ipinalaglag ko na raw sana ang anak namin, ay wala kami sa ganong sitwasyon. Lumaki na ang tiyan ko at nahihirapan na akong kumilos. Pero dahil sa ayokong masabihan ako ni Alicia na tamad, ay panay pa rin ang paggawa ko ng gawaing bahay. Minsan lang ako makakapag-check up dahil palaging sinasabi ni Dante na wala siyang pera. Naintindihan ko siya. Kasi nagbibigay din siya ng pera sa pamilya niya. Habang buntis ako, ay may kakaiba akong napansin kay Dante. Madalas niyang hawak ang cellphone niya. Mas lalo siyang hindi umuuwi. Kapag tinatawagan ko siya ay hindi niya sinasagot. Ang lahat ng yon ay naging dahilan para magkaroon ako ng hinala na meron siyang ibang babae. Ilang beses habang hawak ni Dante ang cellphone niya, ay inagaw ko iyon sa kanya. Nagkahabulan pa nga kami at galit na galit si Dante sa akin. Nabasa ko na meron siyang kalandian sa cellphone niya. Kaya napatunayan ko na tama pala ang hinala ko. Hayop ka. Buntis na nga ako. Gumagawa ka pa ng kalokohan. Umiiyak na sigaw kay Dante. Sa totoo lang hindi na kita mahal, Christina. Naawa lang ako sa iyo. Ikaw naman ang nakipagbalikan sa akin. Hindi ba? Kahit ayaw ko na. Pasigaw niya sa akin. Napakawalang hiya mo. Nagsisisi na ako na binilikan pa kita. Nagpakatanga ako. Ang sabi ko na may kasamang pagsisisi. Kahit nalaman ni Alicia ang issue na yon, ay wala man lang siyang ginawa. Hindi niya kinausap si Dante at parang masaya pa siya na niloloko ako ng anak niya. Pakiramdam ko na ang panahon na yon ay mag-isa na lamang ako. Wala akong kakampi at naisip ko nang bumalik sa mama ko. Pero mas nanaig pa rin sa akin ang pride. Wala akong choice kundi ang magtiis na manirahan sa bahay ni Dante habang hinahayaan ko siyang lokohin ako. Naging martir ako ng time na iyon, alang-alang sa anak ko. Siya na lamang ang pinagkukuhaan ko ng lakas, Papa Dudut. Masakit para sa akin na may ibang babae si Dante. Akala ko porket isinama niya ako sa kanila ay magiging okay ang lahat. Pero nagkamali ako. Mas lalo pang lumala ang mga pasaning ko. Siguro nga karma ko na iyon dahil sa naging trato ko dati sa sarili kong ina. Nang manganak ako, ay ang kapitbahay namin ang nagdala sa akin sa ospital. Wala kasi noon si Alicia at si Dante. Yung tatay ni Dante ay nasa trabaho. Puro mga batang kapatid ni Dante ang kasama ko sa bahay. At alam ko na hindi ko sila pwedeng asahan na dalhin ako sa ospital. Kaya kahit sobrang sakit ng tiyan ko, ay nagpumilit akong lumabas ng bahay.
para humingi ng tulong sa kapitbahay. Safe kong nailabas ang baby girl namin ni Dante. Dinalaw ako ni Dante sa ospital. Pa sir! At imbes na matuwa ay nagalit pa siya sa akin. Saan tayo kukuha ng pambayad dito sa ospital? Ubus na ang ipon ko, buwisit. Ang naiinis na sabi pa ni Dante sa akin. Buwisit, sa tingin mo ginusto kong manganak ng wala kang ipon? Sa'yo nanggaling, nag-iipon ka ng pera para sa panganganak ko? Nasaan na ang sinasabi mong ipon? Naubos na ba sa babae mo? Inis kong sabi. Tumahimik si Dante. Alam kong guilty siya. Ginawan pa rin ni Dante ng paraan para makalabas kami ng anak ko sa ospital nang nasa bahay na ulit kami ng pamilya niya. Ay hindi pa rin naging maganda ang trato ng nanay ni Dante sa akin. Umaasa ako na tutulungan niya ako sa pag-aalaga ng apo niya. Pero hindi. Hinayaan niya akong mag-isa na mag-alaga sa baby ko. Papa Dudut. Alam ko na patuloy pa rin si Dante sa pambababae niya. Nang 3 buwan na ang anak namin ay hindi na ako nakatiis, Papa Dudut. Gabing-gabi na kasi ay wala pa rin si Dante at ang alam ko ay uuwi siya ng araw na yon. Hindi ako mapakali. Hindi ko rin magawang matulog. Nasa sala ako at panay ang silip ko sa bintana para malaman kung parating na ba si Dante. Sa pagsilip ko sa bintana ay nakita ko si Dante na may kasamang babae at naghalikan pa sila sa labas ng bahay. Hindi ko napigilan ang sarili ko at galit na galit akong lumabas. Sinugod ko silang dalawa at pinagsasampal ko si Dante at sinabunutan ko yung babae niya. Pinagmumura ko silang dalawa. Alam ko naman na niloloko ako ni Dante, pero iba pala kapag nahuli mo na ng harap-harapan. Ipinagtanggol ni Dante ang babae niya at sinabihan pa niya ako na iskandalosa, pinaalis na niya ang babae. At sa loob ng bahay ay tuloy pa rin ang pagsasagutan naming dalawa. Dahil sa ingay namin ay nagising na sina Alicia. Ano ba yung bunganga mo, Christina? Napakaingay mo. Singhal ni Alicia sa akin. Si Dante po kasi, nahuli ko na may kahalik na babae sa labas. Sumbong ko. Bakit kasi nandito ka pa? Sinabi na sa'yo ni Dante na hindi ka na niya mahal. Hindi ba? Ikaw lang ang nagpupumilit sa sarili mo sa kanya. Turan pa ni Alicia. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Alicia. Inakala ko na sa pagkakataong iyon ay ako ang kakampihan niya. Babae rin siya. Sana man lang ay naintindihan niya ako. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanila, Papa Dudut. Pero nasa utak ko na hindi na maganda kung mananatili pa ako sa bahay na yon. Baka mabaliw ako kapag nagtagal pa ako doon. Kaya naman nagdesisyon akong umalis na sa poder ni na Alicia. Kinabukasan ay nagimpake na ako. Hindi na ako nagpaalam kay Alicia at umalis na ako kasama ang aking anak. Wala akong alam na mapupuntahan. Pero mas gugustuhin ko pang sakali matulog at ang anak ko. Kaysa nandun ako sa bahay nila Dante. May kaunting pera naman ako kahit papaano. At malakas ang loob ko na gawin yon. Sa mga unang araw ay sakali kami natutulog ng anak ko. Naghahanap ako ng trabaho habang dala ko ang baby ko. Natanggap naman ako sa isang karinderya. Ganong trabaho ang kinuha ko. Dahil may experience na ako sa ganon. Pumayag naman ang may-ari na sa mismong karinderya muna ako manirahan habang wala pa akong nahahanap na murang paupahan. Nagtrabaho ako habang inaalagaan ko ang anak ko. Masaya na ako sa ganung buhay. Ang importante ay kasama ko ang baby ko. Hindi ko na rin sinubukan na kontakin pa si Dante para humingi ng sustento. Alam ko na magbibigay siya. Pero pagsasalitaan muna niya ako ng masakit. Ayoko nang maranasan ang ganon. Mas mabuti pang mag-isa akong palakihin ang anak ko. Doon ko rin na-realize ang hirap ni mama sa pagpapalaki sa akin nang siya lang mag-isa, Papa Dudut. Hindi nga pala talaga biro iyon. Lalo na at hindi ka mayaman at wala ka ring tinapos. Makalipas ang ilang buwan ay nakapag-ipon ako kahit papaano ng pera para makaupa kami ng anak ko sa isang mumurahin na paupahan. Hindi ako pwede sa boarding house
dahil may kasama akong baby. Makakaistorbo siya sa ibang tenant kapag umiiyak siya. Kaya pikit mata na ako sa pagkuha ng apartment. Pero mura lamang naman yon, Papa Dudut. Kahit papaano ay nakasurvive kami ng anak ko. Kahit sobrang hirap at wala akong katuwang sa pagpapalaki sa kanya. May isang beses na may babaeng kumausap sa akin habang nagtatrabaho ako sa karinderya. Suki na siya roon at doon siya palaging kumakain ng almusal. Anak mo ba yung baby na yan? Tanong sa akin ang babae na nagpakilala na si Marlene. Opo, matipid kong sagot. Nasaan ang tatay? Tanong ni Marlene. Wala po. Nilayasan ko po at wala rin namang kwenta. Nakatawa ko pang sabi. Marami talagang walang kwentang lalaki sa mundo. Ano? Malas mo at natapat ka sa isa. Pero maiba ako. Alam mo, maganda ka. Bakit hindi mo pagkakitaan niyang ganda mo? Total wala ka palang asawa. Sabi pa ni Marlene. Tinanong ko si Marlene kung ano ang pagkakakitaan ng sinasabi niya. Yun pala ay dancer sa club kung saan siya nagtatrabaho. Pwede rin daw ako magbenta ng laman kung gusto ko. Kasi malaki ang kikitain ko sa ganon. Tinanggihan ko ang offer ni Marlene nang malaman ko ang trabahong sinasabi niya. Ganon kasi ang trabaho ng nanay ko. At nangako ako na hindi ako magiging ganon. Papa Dudut. Pero ang sabi ni Marlene, kapag nagbago ang isip ko ay sabihan ko agad siya. Hindi sumagi sa isipan ko na tatanggapin ko ang trabaho na inoffer ni Marlene. Mas gugustuhin ko pa na kahit maliit ang kita. Basta, wag ko lang gamitin ang katawan ko para kumita ng malaking pera. Kaya lang parang hinihingi na rin ng pagkakataon na maging kagaya ako ng nanay ko, Papa Dudut. Bigla kasing nagkasakit ang anak ko at kinailangan ko siyang dalhin sa ospital. Bumali ako sa amo ko sa karinderya, pero napunta lamang iyon sa gamot. Araw-araw ay parang lalong lumalala ang lagay sa ospital ng anak ko at natakot ako na baka may masamang mangyari sa kanya. Umiral pa rin ang pride ko ng sandaling iyon at hindi ako humingi ng tulong kay Dante at sa nanay ko. Sinabi ko sa sarili ko na walang pwedeng asahan, kundi ang sarili ko lamang. Pinilit kong humiram ng pera. Ngunit hindi gaano kalaki ang aking nahiraman. Doon ko na naisip ang offer ni Marlene sa akin. Nang kumain ulit si Marlene sa karinderya, ay sinabi ko na baka mabibigyan niya ako ng one-time na raket. Yung isang beses ko lang na gagawin. Hindi ko rin kasi kayang magtrabaho ng matagal sa club. Alam ko kahit na isang beses ko lang yung gagawin, ay kagaya na rin ako ng nanay ko. Ako rin mismo ang bumali sa sinabi ko dati. Tamang-tama raw ang paglapit ko kay Marlene. May isang lalaki raw na medyo may edad ang naghahanap ng bagong mukha. Nagsasawa na raw kasi ito sa mga babae sa club. Isang gabi lang daw iyon at malaki raw ang pagbabayad na gagawin. Pumayag ako para sa anak ko, Papa Dudut. Pagkatapos daw ng service na gagawin ko sa lalaki, ay saka ako babayaran. Hahatian ko raw siya ng bayad. Kinagabihan ay nagpunta ako sa hotel kung saan ay naroon ang isang matandang lalaki. Habang hinahalikan na ako ng lalaki, ay biglang nagbago ang isip ko at ayoko nang ituloy. Sorry sir, pero ayoko na. Aalis na lang po ako. Hindi ko po ito kayang gawin. Umiiyak kong sabi. Pero magbabayad ako. Magkano ba ang gusto mo? Tanong ng lalaki. Hindi po talaga. Hindi ko kaya. Nagawa ko lang ito dahil nasa ospital ang anak ko. Pasensya na po talaga. Turan ko. Tinawagan ko si Marlene nang makaalis ako sa hotel. Galit na galit siya sa akin nang sabihin ko na hindi ko tinuloy yung sa lalaking ibinigay niya sa akin. Malaking customer daw nila iyon sa club. At baka dahil sa ginawa ko, mawala iyon sa kanila. Humingi na lamang ako ng sorry sa kanya. Pagdating ko sa apartment ay awang-awa ako sa sarili ko. Hindi ko akalain na darating ako sa point na hahayaan kong ibenta ang katawan ko, kagaya ng nanay ko. Mas lalo kong na-realize na sa isang ina
ay lahat ay gagawin niya para sa kanyang anak. Mas lalo ko lang naintindihan ang nanay ko sa pagkakataong yon, Papa Dudut. Tinawagan ko ang mama ko at naramdaman ko kasi na lugmok na ako at siya na lamang ang taong makakatulong sa sitwasyon ko. Sinabi ko sa kanya na may sakit ang anak ko at kailangan ko ng pera para maipagamot ang aking anak. Wala namang pagdadalawang isip na sinabi ni mama na tutulong siya. Sinabi ko kung nasaan ang ospital ang anak ko at nangako siya na gagaling ang aking anak. Nang magkita kami ni mama sa ospital, ay hindi niya ako pinagalitan. Niyakap niya ako at siya pang humingi ng tawad sa akin. Dahil alam niya raw na ang ginawa niya sa akin na pananakit ang dahilan kung bakit ako naglayas. Ikinuwento ko naman kay mama ang lahat ng nangyari sa akin at awang-awa siya sa akin. Mabuti raw at hindi ko tinuloy ang pagbebenta ng katawan ko dahil ayaw niyang maging kagaya ko siya. Sa tulong ng nanay ko ay nabayaran namin ang bills namin sa ospital. Sa bahay namin na rin kami umuuwi ng anak ko. At tinulungan ako ni mama sa pagpapalaki sa kanya. Ayaw kasi ni mama na maranasan ko ang naranasan niya, na walang tumulong sa kanya noong nanganak siya sa akin. Tumigil na rin si mama sa pagtatrabaho bilang prosti. Ayaw niya raw na makita ng apo niya na ganon ang trabaho niya. Ang ginawa namin ni mama ay nagtinda kami ng lutong ulam. Total ay may talent naman si mama sa pagluluto. Hindi man ganon kalaki ang kita. At least masasabi naming marangal yung paraan upang kumita. Ngayon ay okay na ang relasyon namin ni mama. Naging close kami sa isa't isa. At hindi na siya bumalik pa sa dati niyang trabaho. May boyfriend na rin ako sa ngayon. Natanggap niya ang anak ko at ang Pasko. Sana lang talaga ay siya na ang nilaan ng Diyos para sa akin. Ngunit kung meron man akong pinakahihiling sa Diyos sa ngayon, yon ay ang bigyan pa niya ng mahabang buhay si mama. Gusto kong umangat sa buhay para makabawi ako sa nanay ko sa mga sakripisyo at hirap na naranasan niya dati. Deserve niyang maka-experience ng maginhawang buhay. At ang gusto ko ay ako ang magbibigay noon sa kanya. Lubos na gumagalang, Christina.